Hello, magandang araw. Narito naman ako mga kawaf. Ang gagawin natin ngayon ay ang napakasarap na pang-snap natin, ang Spanish bread. Sa tara na, samahan niyo ko. Para simulan na natin ang paggawa ng ating Spanish bread mga kawaf, ay i-mix muna natin ang 2/3 cups of mainit-mainit na tubig, 1 tablespoon white sugar at activist yan. And then pagkatapos natin halo ay i-leave muna natin ito, hayaan natin ng 5 to 10 minutes dahil magbabubbles yan mamaya. Pagkatapos ng 5 to 10 minutes mga kawaf, yan yung maging itsura ng ating pinaghalo na activist at pwede na natin itong ihalo sa iba pang mga ingredients. At ngayon ay halo natin ang 3 1/2 cup na all-purpose flour, 1/4 cup na puting asukal, at 1 teaspoon na asin. Ang tamang sukat na ating mga sangkap mga kawaf ay nasa description box, so pakiclick lang ang more at makikita nyo ang kompletong sangkap. Pagkatapos ay ihalo natin ito ng maigi hanggang mahalos lang lahat at ihalo natin ito hanggang maka-form tayo ng dough. Dahil mamasahin natin ito. Pwede din mga kawaf na sa puntong ito, sa pating ito ay ihalo nyo ang melted butter at saka yung evap milk. Pero sa akin ay mamaya ko na ihalo. Ngayon ay simulan na natin itong masahin hanggang maging mas smooth ang dough natin mga kawaf. Ayan, kapag ganito na yung texture ng ating dough mga kawaf, ay set aside na natin ito dahil paghaluin man natin ang ating melted butter at saka yung itlog. Off ka mga kawaf ay nag-melt na ako ng butter at ihalo natin ito sa isang itlog at batilin natin ang itlog dahil ihalo natin ito sa ating dough. Gradually lang ang ating paghalo ng ating dough mga kawaf. Sa ibang recipe, instead of itlog ang ating ihalo, ay evap milk. Pwede rin yan. Pero sa akin ay gusto ko rin itlog. Kapag evap milk ay halo ninyo mga kawaf, ay 2/3 cup lang yung ihalo ninyo na evap milk. So hindi na rin kayo gagamit ng itlog kapag ang inhalo niya sa melted butter natin ay yung 2/3 cup na evap milk. Kung napansin niyo mga kawaf, ay gradually lang yung paghalo ko ng melted butter at itlog sa ating dough at mamasahin pa rin natin. So kapag ang dough natin ay sobrang para siyang mabasa, ay dagdagan natin ito ng all-purpose flour mga kawaf. So ganyan lang ang dough natin. Kapag sobrang basa siya, ay dagdagan natin ng all-purpose flour, konti lang. At kapag medyo tuyo naman ang ating dough mga kawaf, ay dagdagan din natin ito ng evap milk or konting tubig. O ganyan lang yan mga kawaf. Ang importante ay mapasmooth natin ang ating dough. Okay, medyo smooth na yung ating dough mga kawaf, ay lilipat muna natin ito sa ating working board mga kawaf. Konting masa po mga kawaf at ma-achieve natin ito ang pinaka-smooth na dough natin. Kapag meron kayong stand mixer ay madali lang ito, pero sa akin wala kasi akong stand mixer mga kawaf, ay namasa ko ito ng mga 20 minuto. Kapag na-achieve na natin ang smooth na dough mga kawaf, ay papahingahin natin ito ng 1 hour. At before natin ito papahingahin, ay lagyan na dito ng coil.
para hindi siya maling tuyo. Ilalagay natin ito mga hawaf sa isang warm area sa bahay ninyo at alagyan niyo ito ng takip. So anything na may takip siya. Sa akin ay nilagay ito sa loob ng oven dahil para sa akin yun yung warm area. Habang pinapahinga natin ang doon nating mga hawaf ay gagawin natin ang ating filling or yung palaman ng ating sponge bread. Diyan nilagay lang ako na 1/2 cup na puting sukal, 1/4 cup na butter, at 1/8 cup na breadcrumbs. Paghaluin lang natin mga hawaf hanggang ang texture niya ay parang bato-bato, yung ganyan, yung may butil-butil siya, o ganyan, yan. Yan ang yung texture. Kung gusto niyo na mamasa-masa yung palaman ninyo mga hawaf ay i-melt niyo yung butter, yung sa palaman, para parang basa-basa siya. Pero sa akin ay hindi ko ni-melt, so room temperature lang siya mga hawaf, kaya hindi siya basa-basa. Pero okay din yan, kahit ano basa, yan yung mga ingredients ng ating palaman. Kung napansin nyo kanina, sinuntok-sintok ko yung dough natin dahil meron siyang excess gas, so para mawala yun, at pwede na natin ito hatiin. Okay, i-flatten muna natin ang dough mga hawaf at dahil na displace ko yung dough cutter ko mga hawaf, hindi ko siya mahanap ay kutsilyo muna ang aking ginamit. Pagpasensyahan niyo na po dahil nawala yung dough cutter ko, hanapin ko pa. So, inihati-hati natin itong dough natin by half and then half and then yung another half ay by 4. So, parang 16 cut yung dough natin mga hawaf. Kung gagawin niyo itong pambenta mga hawaf ay pwede niyo itong timbangin ayon sa gusto niyong timbang. Pero sa amin ay pang-snack lang namin ito kaya hinahati ko ng ganyan. Pagkatapos natin mahati lahat ng dough mga hawaf ay i-roll natin ito. Gagawin natin itong parang bola. So yan yung nakikita ninyo sa screen. At kapag ganyan na yung lahat, ay pa-flatten natin ito para lagyan na natin ng palaman. Pag ipa-flatten na natin mga hawaf, ay pwede natin gamitin ang baso instead of rolling pin. So hindi ko ginamit ang aking rolling pin dyan mga hawaf para makita ninyo na pwedeng baso ang ating gagawin. So ganyan yung pagpa-flatten ng ating dough at dalagyan natin ito ng ating palaman. Sundin niyo lang kung na yung nakikita sa screen mga hawaf and then sa bawat gilid ay ipipinch natin para hindi lalabas yung palaman natin at ipipinch din natin sa end ng ating dough para hindi siya bubukas. So, ganyan ang ating gagawin mga hawaf hanggang maubos natin yung mga kinakat natin na dough. Habang ginagawa natin yung mga hawaf, kapag bago pa lang kayo sa ating channel ay paki-subscribe yung channel natin at paki-click yung bell button para sa susunod nating mga videos. Kapag natapos na natin ang paglagay ng palaman mga hawaf ay i-coat natin ito ng breadcrumbs. So ganyan yung maging itsura niya mga hawaf. So gawin natin ito sa lahat ng mga dough natin. At pagkatapos ay i-rest natin ito. So ganyan yung maging itsura kapag tapos na natin i-coat sa breadcrumbs. Pagkatapos natin may coat lahat ito sa breadcrumbs ng hawaf ay i-rest mo natin ng mga 30 minutes. Salito pa hindi siya manginay mga hawaf, then magdodoble siya ng size. At kapag ganyan na ay pwede na natin itong i-bake sa ating oven na preheat na natin for 10 minutes. At i-bake natin ito for 18 to 20 minutes at 180
Celsius. So, ganyan yung mag-iitsura niya mga kawaf kapag matapos nating i-bake. So, napakasarap siyang tingnan mga kawaf. Alam niyo ba na habang binibake ko ito ay yung bahay namin ay nangangamoy ng Spanish bread. So, masarap talaga ang amoy niya mga kawaf habang binibake namin. So, ganyan yung itsura niya mga kawaf. So, ang sarap niyang tingnan. So, tikman natin ito at nang makakain na dahil sa amoy pa lang ay talagang nagugutom na ako kanina pa habang binibake ko ito. So, tikman natin itong isa mga kawaf at tingnan natin yung nasa loob, yung palaman. Tingin pa lang mga kawaf ay talagang mabubusog ka na. So, i-try nito mga kawaf. So, ganyan yung itsura sa loob.